Dahil nga sa bagong dokumentong pinapatupad ng Oman government para sa mga Pilipino na pupunta doon, ay umaasa ang Philippine Embassy sa bansang Oman na aalisin ito ng Oman government. Pero nilinaw naman ang embahada na required lang ito para sa mga Pilipino na turista at hindi kasama dito ang mga OFW. Kasi nagiging concern daw to. So, ngayon talaga it is required na merong HIV test for those traveling to Oman with the tourist visa? Yes, Danny, no, that is correct. As also announced po no by our Department of Foreign Affairs, ito pong base po sa paglilinaw po ng Embassy of Oman in Manila. Ito pong requirement ay para po doon sa mga kababayan natin na nag-a-avail ng 14-day visa-free privilege in traveling to Oman. Gaya rin po ng nabanggit ninyo, no, tama po, yung pong mga returning OFWs, hindi po sila required na mag-submit nitong requirement na ito. Kailan pa ho ba ito pinatupad na kailangan na mayroong HIV test as a requirement para dun sa mga tourist arrivals? Actually po, Danny, no, I cannot say for sure. We are yet to receive po an official notification po no from the government of Oman. Pero we have heard reports that it started as early as March. Itong March So, lang? yun po. Last month lang? Yes. Yun po ang aming mga report na natanggap mula sa ating mga Filipino community po, no? Pero hindi lang Filipinos yan. Ibig sabihin, any tourist arriving in Muscat required na kailangan may HIV test. Baka kasi siningle out lang mga Pilipino, hindi naman. Sa ngayon po, ang amin pong alam is it applies to Filipino nationals availing of the 14-day visa-free privilege. Kasi if you know po no na itong privilege po na ito na implement in January, they told us that they will implement it in January. Tapos nabalitaan nga po namin mula sa ating mga Pilipino dito that they were being required to submit the test as early as March. Kung ang tanong po ninyo is if it applies exclusively to Filipinos, ang masasabi ko po sa ngayon, we have not heard of any nationality being required to submit po the HIV test upon arrival or upon departure from their ports of exit. Bakit kaya ganun? Ibig sabihin, wala namang ibang concern na ganun ang mga ibang tourist, no, na pumapasok na outside Filipinos. What do you think? Meron ba kayong explanation as to why was this triggered? Bakit Filipinos? Kasi sabi nyo, ni-require lang to nung itong privilege na 14 day nung January, pero itong test kailangan nung March pa, 'di ba? Parang ganon. Opo. Sa totoo lang po, hindi po namin masasagot yan, no? Pero what we know for sure is that yung pong mga countries, they are, of course, it is within their discretion po to require certain requirements upon entry to their jurisdiction. So sa ngayon po, hindi po ako makakapagbigay ng explanation kung bakit ito na-require or kung ano po yung rason kung bakit ito na-impose. Pero Vice, ang mukhang very confident naman kayo na mukhang magiging positive na papayag ang Omani Embassy dito sa Maynila na tanggalin ang policy na yan? That is what we hope for po, no? And I believe also, we rely on our strong relationship po with Oman. We remain hopeful po that they will reconsider this requirement and remove it also for the benefit of our kababayans wishing to travel to Oman. Oo, kasi siyempre karagdagan requirement yan, talagang they will have to undergo na naman yung mga test na ganyan. Pero meron ba kayong let's say parang pagsusuri diyan sa mga datos ninyo kung talaga may mga rising cases talaga ba ng mga HIV rin sa Oman? Kaya sila concerned sa ganyan? I cannot say for sure po no with regard to their official statistics. Oo. Pero naniniwala po ako it is concern not only in the Philippines, in Oman or elsewhere. I mean this is something naman po of grave importance with regard to public health. Kagaya po ng nabanggit po kanina, it is within the remit po no the authority of the host country po to impose regulations pertinent to travel inbound to Oman po. Meron ba kayong datos Vice kung mga how many ang let's say Filipino tourist arrivals sa Oman, let's say on a daily
average? Meron ba kayo pumapasok na turista dyan? Okay, sa ngayon po, yung what we know for sure is that yung Oman Air po, it mounts daily flights direct po, no? Nag-iisang direct flight lang po yan from Manila to Oman, which runs regularly. Ano Most to? of Omani the Air? time naman, Omani Air? Yun ba yun? Oman Air po. Oman Air? Okay. Yeah. Opo. And most of the time naman po, the flights are booked significantly, if not fully booked. So, well, most of our Filipinos here po kasi talaga, they are OFWs, around 48,000 of them, including some of their families, including Filipinos who are married to Oman nationals. Oh, so ngayon ang number of OFWs nyo 48,000. Tama po. So yung alam nyo, ako kasi matagal ako na-assign din dyan sa Middle East di ba? And I was also handling Europe. Ang feeling ko nga or ang ano talaga assessment ko, isa sa mga mababait na mga employers, mga Omani. Like kung binabanggit yun na bibihira during the time na I was there, bihira mga cases of runaways. Will you validate at tingin nyo ba tama ho yung observation ko? Oh. Tama po ang inyong observation, Mr. Danny. And in fact, gusto ko lang din pong sabihin na Filipinos here are very much valued. Oo nga. We coexist very friendly side by side. We have good quality of life here. Yeah. Ang ating pong mga kababayan dito. Tama po kayo. They are valued, they are well-respected members of the Oman community po. Oo, at saka maganda in terms of well, kasi naikot ko rin naman Dubai, Bahrain. So, lagi ko binabanggit yung Oman, napakaganda. Parang underrated nga. Sabi ko, marami magandang pwedeng puntahan talaga dyan. At saka, wala masyadong problema sa labor front ng mga OFWs dyan, sabi ko. Pero, yun na nga. So, binavalidate nyo talagang very, sila, they talk highly of our workers there. Bali doon sa 48,000, ilan ho ba to? Meron tayo mga DH din dyan, no? Di ba, ma'am? April? Yes. Based on the latest statistics po, Sir Danny, about 55% of them are household service workers po. 55%? Okay. Yes. Mga ilang porsyento yung married to Omanis? Small percentage lang po. I would say less than 2 to 3%. Marami rin po tayo ditong skilled, semi-skilled, and professionals po. We have doctors, nurses, engineers, architects, and all else in between. Marami po tayong Filipino in the hospitality sector, in the education sector. Education. So it's a good thing po. Yes, we have teachers here po. Yes. Also. So meron tayo mga, let's say, mga teachers din na Pilipino. Marami po. In fact, meron po tayong Philippine school din dito. Oo nga. Oo, naalala ko may Philippine school. Tapos, yung sinasabi niyong 55% na mga domestic workers, anong nila, okay naman tayo in terms of let's say wala namang mga cases of physical abuse or sexual abuse, yung mga ganun, delayed salary, walang ganun. Meron din pero very very limited. Ganun. Yes po, very limited. Yun naman pong mga usual labor standard concerns, I believe hindi lang naman dito, kahit saan naman po meron yan. Pero ang masasabi ko po, they are very manageable. And we have migrant workers office here. Meron din po tayong OWA, katuwang po ng Philippine Embassy sa pagsiguro ng mga karapatan po at kaayusan ng ating mga Filipino domestic workers here po sa Oman. Di ba, Vice, meron din kayo labor attaché diyan? Tama? Meron po tayong labor attaché, tama po. Na yun naman talaga yung ginagawa niya, di ba? To monitor yung mga labor cases. So, wala naman tayo masyadong pending na ganyan na nirereklamo kanila mga amo or tumakbo sa kanilang amo. Contained. Mayroon pa rin po contained at masasabi ko po na ang ating pong aksyon patungkol sa mga ganyang reklamo at mga ganyang situation, mabilis naman po tayo. So, lahat naman po nabibigyan natin ng karampatang assistance. Oo. For now ba, Vice, alam ko ang Oman, hindi naman kayo kasama dito sa mga nangyayaring sigalot, no? Sa gitnang silangan, di ba? Alam ko, wala naman mga bombahan na nangyari noong nakaraang araw. Would you say na relatively safe now in Oman? At saka yung airspace nyo, normal, no? Hindi naman napasarean, di ba? Opo. Nung pong mga first few days, first few weeks, may mangilan-ngilan lamang po. Pero
significantly very much lower than the rest of the GCC countries. Patungkol naman po doon sa airspace, mula po nung nagsimula yung gera, nung 28 Feb, never po nag-close ang airspace ng Oman. Yun nga lang po, of course, may mga cancellations po doon sa mga areas na affected po nitong Sigalot. Kasi sa report ng DMW, marami na rin kasi nagpa-repatriate. Syempre, galing dun sa mga areas na somehow talagang may mga problema, Lebanon, yung mga pati nga sa Bahrain, pati sa Saudi Arabia. In the case of Muscat, Vice, wala naman nagpa-repatriate, no? Or are still expressing interest, gusto magpa-repatriate? Wala naman? Wala po. So far, kahit po nung at the height of the war, although kami po, ang Philippine Embassy, we have our ears on the ground, patuloy po kami nagmo-monitor ng kalagayan ng ating mga kababayan. So far, wala naman po. Yun lang, during that time, yung Muscat po yung parang naging transit point po ng ating mga OFWs na gustong lumipad na pauwi ng Pilipinas. Oo. Yung flight ng Oman Air, daily, di ba? Flights niya, how many flights a day, Bale? Bali, once lang po. Once a day po ang flight ng Oman Air. Okay, and then pero meron din yung ibang di ba? Meron ding ibang carriers din na nagdadala sa Oman pero may mga stopover. Yes, tama po. Okay. So for now, mga returning OFWs natin, ibig sabihin na wala silang pangamba o whatever. Okay naman ang group chat siguro natin with the Filipino organizations diyan. Active naman sila if ever na may mga concern sila na gusto iparating sa embassy. Very active po. In fact, even before po nitong Sigalot, meron na po kaming mga group chat, meron po kaming Filipino community leaders. Ang Oman po kasi may mga governorates din, of course, kagaya po sa atin. So in each of those governorate, meron po tayong Filipino presence doon. So meron po tayong mga Filipino community leaders na agad-agad nagpapaalam sa amin ng mga concerns ng ating kababayan doon. Dito naman sa United Arab Emirates sa mga OFW, lalo sa mga visa renewal or magre-renew ng kontrata, ay kada 2 years or kada tapos ng kontrata ang medical dito. At kasama na doon ang HIV screening, kaya hindi nakasama ang mga OFW dahil bawat renewal ng kontrata at visa ay meron ng medical. Kaya nare-require lang ito sa mga turistang Pilipino na pupunta sa Oman.